So ayun, what's up mga ka-iPost. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano takpan itong crack sa wall. Kasi dati itong bintana, so pinasara ng may-ari para gawin siyang kwarto. Kaya lang katagalan nagkaroon ng linya yung dating hugis ng bintana. So kailangan ko tong masilyahan uli para mawala. Ang gagamitin ko dito ay stick wheel at saka semento. Kasi ang stick wheel at semento, pag pinagsama mo yan at pag natuyo, mas makunat siya kaysa sa minabasilya nating skim coat or bural. So itong pamamaraan na to ay subok ko na sa mga dati kong nagawa. So una natin gagawin para matakpan yung mga crack nyo sa wall, kumuha tayo ng stick wheel at saka semento. Paghaluin lang natin yan, bali pagtyagaan nating haluin kasi ang stick wheel kasi malagkit. Kaya pag pinaghalo mo yung stick wheel at saka semento, kailangan marunong kang magtiyaga para makuha natin yung tamang timpla. Yun kasi yung gagamitin natin pang masilya sa mga crack natin sa wall. Pwede siya sa labas or sa loob ng bahay. Tsaka pag minasilya siya, talagang masyado siyang makunat, kaya yung crack na nasa wall nyo hindi siya pabalik-balik. Itong pamamaraan na to ay para lang sa mga pader na nagkakaroon ng crack. Hindi siya pwedeng ipangmasilya sa buong wall kasi mahirap siyang liyahin, magkakaroon ng bukol-bukol. Yung iba naman gumagamit sila ng epoxy. Yun yung minamasilya nila sa crack sa pader. Kaya lang ang epoxy, pag tumigas, napakahirap liyahin. Kaya ang kinalabasan, nagkakaroon siya ng bukol-bukol. Hindi katulad nitong epoxy at saka semento, pag natuyo siya, pwede siyang liyahin. So ganito lang ang gawin natin, haluin lang natin ng haluin hanggang sa makuha natin yung tamang timpla na pwede siyang ipang masilya. Ang pinaka main purpose nitong stick wheel at saka semento na to ay para hindi na pabalik-balik yung pagbitak or pag-crack ng wall nyo kung ito yung gagamitin yung pangmasilya. Basta pag nagkaroon ng crack yung wall nyo, ang una nyong gawin, sinsilin nyo lang yung part nung nagka-crack, tapos doon nyo ilagay yung stick wheel at saka sementong pinaghalo. Katulad nito, sininsilan ko na siya, kaya ayun, yung linya na yan na minamasilyahan ko, yan lang yung lalagyan natin para pag nilihan natin, magpantay siya. Kung epoxy kasi ang ilalagay natin dyan, pwede naman siya, kaya lang ang problema, pag natuyo, sobrang tigas liyahin. Kaya may tendency na yung linya na yan na minasilyahan natin, magkakaroon ng bukol yan. Kumpara dito sa stick wheel at saka semento, maliliha pa natin ng maayos yan, kaya ang kakalabasan yan, magpapantay siya, hindi siya magkakaroon ng bukol. At saka ang epoxy kasi pag pininturahan mo, hindi masyadong kumakapit ang pintura, kasi alam naman natin ng epoxy pag natuyo, madulas yan. Kaya ang kakalabasan ng pintura na
i-apply natin sa minasilyahan natin na gamit ang epoxy, hindi masyadong kakapit dahil sa madulas nga. Itong stick wheel at saka semento, pag natuyo yan, sobrang kunat yan. Kaya pag nag-crack yung pader na yan, hindi na yan lalabas doon sa minasilyahan, hindi na siya makikita. Matatakpan na siya ng husto kasi hindi niya kayang punitin yung kunat ng stick wheel at saka semento. Kung ang imasilya naman natin dyan ay mural o kaya skim coat, ganun pa rin, pabalik-balik lang yung crack. Kaya ang pamamaraan dito sa mga ganitong crack, talagang para sa akin mas matibay yung stick wheel na yan. Kasi sa lahat ng mga napasukan kong trabaho, nagamit ko na yan, hindi siya nagkaroon ng problema. Pagkatapos nyong masilyahan ng stick wheel at saka semento, antayin nyo lang na matuyo yan. Patuyuin nyo ng husto, tapos lihahin nyo, tapos i-primer nyo ulit ng flat latex para hindi magkaroon ng bakat. Tapos antayin nyo lang na matuyo yung una nyong primer, patungan nyo ulit ng pangalawa hanggang sa mawala yung bakat na yan. Saka nyo ngayon i-top coat para bumalik sa dati yung kulay.